Ikaw ba, sa lugar mo, bumalik ang mga adik? Ang sabi niya, opo, ang dami na namang zombie sa lugar namin. Tayong lahat, saksi sa tapang at galing ng pamamalakad at pamumuno ni Pangulong Duterte. Noong panahon niya, yung mga delikadong lugar, tumahimik dahil sa liderato ni Dugong Duterte. Dati pag umuwi ka, nag-aalangan ka dahil baka may mangyaring krimen na wala nung panahon ni Pangulong Duterte. Ang mga takot nung panahon yun, tayo ba, taong bayan, takot ba tayo ng panahon yun? Sino mga takot? Mga adik at pusher. Sino ang mga takot? Ang mga kriminal. Ngayon, bumalik na naman. Di po ba? Pag ako nakikipag-usap sa mga waiter, security guard, namamasada, anong sinasabi nila? Dati ho, tahimik na sa amin. Noong panahon ni Duterte, na wala pong inuman sa kalye, hindi po kami nangangamba umuwi ng madaling araw. Pero ngayon, sir, sabi nila, bumalik na naman. Bumalik na naman ang sitwasyon na ayaw nila. Meron nga po lumapit sa akin. Babae, nagtitinda, tindera. Niyakap pa ako. Ang sabi, sir, ituloy mo lang yung ginagawa mo. Suportado ka namin. Ang sabi ko sa kanya, ikaw ba, sa lugar mo, bumalik ang mga adik? Ang sabi niya, opo, ang dami na namang zombie sa lugar namin. Alam niyo ho, nagulat ako ang kwento niya. Noong panahon ni Duterte, pinakulong ko yung tatay ko. Sabi ko, pinakulong mo. Eh bakit hindi ka takot? Bakit ikaw ay suportado mo ang Pangulo? Ang sagot po niya, kesa po siya mamatay, isinuko ko siya. At nung pong nakakulong siya, huminto ang droga sa aming lugar, pati siya humunto sa pagiging adik. Sabi ko, nakalawas na ba ang tatay mo? Opo. Ano na? Kamusta na siya? Ngayon no, lumala na naman. Bumalik sa droga at ang dami na naman sa lugar namin, puro adik. Ito, magugulat kayo. Sa aming pong kumpanya, noong panahon ni Duterte, nag-testing sa droga. Wala. Nagpositibo. Meron isa, dalawa nagpositibo, natanggal sa pwesto. Dahil yun ang usapan. Yun ang kontrata nila na hindi pwedeng gumagamit ng droga. Ngayon kailan lamang nagkaroon ng testing, nagulat ako, 20 ang positibo sa aming kumpanya. Pero dito kayo magugulat. Pagdating ng krame, confirmation, binabaan ang level ng shabu sa dugo. Kaya lahat pumasa na naman. Iba ang ginawa ng krame doon sa level ng shabu sa iyong dugo na kahit ka positibo sa shabu ay pwede kang pumasa sa confirmation. Kaya marahil yan ang sinasabi nila na kumonti ang adik ngayon dahil itinaas na nila ang level ng pagiging adik. Bakit din hindi nila itataas? Dahil ang Pangulo natin mismo ay kayo na po ang nagsabi niyan. Bakit hindi nila makasuhan si Duterte sa Pilipinas? Bakit kailangan nilang ilabas ang Pangulong Duterte? Kung may kaso at may ebidensya sila, bakit nila kailangan ilabas ang Pangulo at hindi dito litisin sa korte, sa batas ng Pilipino, korte ng Pilipinas, sa lupa ng ating Republika ng Pilipinas? Eh itong nakaupong Pangulo natin, hindi naman natin kinikilalang bayani. Pinakulong ang isang napakagaling na leader at mamamatay sa dayuang bansa. Makikilala siya hindi lamang sa isang presidente
na walang ginawa, nagnakaw, kundi presidenteng traidor sa kanyang sariling bansa. Traidor sa Pilipino. Nagulat ako nung sinabi ng mga sundalo. Hindi ko po alam ang kwento. Ngayon ko lang na aninagan at ngayon lang din nalaman ng pamilya Duterte ang nangyari sa kanilang ama. Isipin po ninyo, 2017, umalis na tayo sa ICC. Lumabas tayo sa ICC. Sinimulan ang investigasyon kay Duterte 2023. Halos 5-6 na taon nang nawala na siya sa posisyon at wala na tayo sa ICC. Ano ang ginawa nila? Ang sabi ng mga sundalo, nagdadala po kami ng pera. Kami ang sumusundo, kami ang nagsisecure, at kami rin, ito ho ang pinakamasama, ang nagdadala ng witness. Doon kami sa lugar, sa bahay ni Saldico, sa Raffles, Makati, at pumupunta rin kami sa Midas Hotel. Dinadala ang mga witness laban kay Pangulong Duterte. Ang ibig sabihin, umpisa pa lang, ginawa na ng kwento, ginawa na ng investigasyon para talagang makulong at madampot ang Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi independent, hindi patas, nagagawa ka ng investigasyon kung hindi nagdala ka mismo na magtuturo kay Pangulong Duterte. Di ba ho, ang kwento nila, $2 million, nag-deliver po kami. Nagdi-deliver kami ng pera kay Senator Trillanes. Siya ang nagdadala ng witness sa Midas at doon sa Raffles. Kailan ka naman nakakita na yung tao walang krimen, kukuha ka ng mga testigo, idudugtong-dugtong mo ang storya. Para ano? Para matanggal at madampot ang Pangulong Duterte. Alisin siya sa Pilipinas, dalhin sa malayo, at doon litisin ang kanyang pagkakasala o ang kanyang krimen na kanilang sinasabi. Pero mga kasama, katulad ng sinabi ni Atty. Garcia, ang ICC ang pinakahuli na korte na pupuntahan ng bawat bansa. Pag kumagala ang korte, merong gobyerno, hindi mo kailangan ilabas kung sino man, maging Pilipino o anuman ang kanyang nasyonalidad. Dito ba sa atin, gumagana ba ang korte? May hukom ba tayo? May Korte Suprema ba? Alam nyo mga kasama, si Pangulong Erap nagkaroon ng kaso. Dito nilitis sa Pilipinas. Ikinulong dyan po sa veterans. Nang panahon ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, nagkaroon din siya ng kaso. Alam nyo, yung kay Erap, 4 billion pesos. Yung Pangulong GMA, 50 million pesos. Ikinulong sa veterans. Dito nilitis si Erap na convict, pinardon ni Gloria Macapagal Arroyo. Si GMA, absuelto at lumabas sa kulungan sa veterans. Bakit hindi nila makasuhan si Duterte sa Pilipinas? Bakit kailangan nilang ilabas ang Pangulong Duterte? Kung may kaso at may ebidensya sila, bakit nila kailangan ilabas ang Pangulo at hindi dito litisin sa korte, sa batas ng Pilipino, korte ng Pilipinas, sa lupa ng ating Republika ng Pilipinas? Alam nyo, wag naman sana mangyari ang Pangulo ay mawala. 81 taong gulang na siya. Wag naman sana na talagang manghina na ang Pangulong Duterte. Marami ho siyang kaibigan. Nakasama ko rin po siya sa Kongreso.
Manong June Esperon kasama siya. Ang sinasabi, baka ang ikasama ng kalusugan ng Pangulong Duterte ay wala siyang makausap. Dahil ang taong yan, parating gusto daw maraming kasama, maraming kakwentuhan, maraming kalokohan, kabiruan. Ngayon mag-isa. Kumakain mag-isa, walang alalay, at mahina na ang Pangulong Duterte. At akin pong naalala sa ating kasaysayan, si Aguinaldo, isang napakagaling na bayani, kinikilala ng ating bansa. Pero dahil sa kasaysayan natin, na ipinapatay niya si Bonifacio, hanggang ngayon hindi siya mapatawad ng kasaysayan. Itong nakaupong Pangulo natin, hindi naman natin kinikilalang bayani. Pinakulong ang isang napakagaling na leader at mamamatay sa dayuang bansa. Makikilala siya hindi lamang sa isang presidente na walang ginawa, nagnakaw, kundi presidenteng traidor sa kanyang sariling bansa. Traidor sa Pilipino.